Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito ay hinggil sa issue ng kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay hinggil sa issue ng citizen-centric approach ng PNP o civilian-centric approach ng ating PNP. Nais ng ating hepe ng PNP Chief Marbil na ang PNP ay maging citizen or civilian-centric o layo nito na ang ating PNP ay maging kakibat ang mamamayan sa pagpapatupad ng peace and order. Ang ugnayan ng mga kapulisan at mamamayan ay magpapahusay ng kaayusan at paglaban sa kriminalidad sa approach na ito at hindi ang makamilitarized approach ng ating PNP. At ito rin ay magpapahusay doon sa hanay ng PNP, yung kanilang daloy ng kanilang organisasyon, hierarchy, para magpatupad ng tungkulin with this civilian-centric approach. So, ang pagtupad nila sa tungkulin ay magiging decisive sa approach na ito at hindi puro utos mula doon sa hierarchy ng araw. Kumbaga, binibigyan nila ng pagkakataon yung mga operatives sa kanilang mga trabaho. Maaaring ganun, yung nais ibig sabihin siguro ng ating Chief PNP on this civilian-centric approach ng ating PNP doon sa hierarchy nila. Yan. So, ibig pakita dito na ang PNP ay protector ng mamamayan at namamahala na mabuti. Yan ang gusto maipabatid ng ating PNP sa kanilang serbisyo publiko mula sa kanilang hanay. So, ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions ay maring sumusuporta ng mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa issue nito, ng civilian-centric approach ng ating PNP ay we hope maging epektibo ito at mapanghusay ng PNP ang kanilang paglilingkod at pagprotekta sa bansa o mamamayan at maging mahusay ang good governance. Yan. Ngayon, ang ating PNP ay dapat tukuyin ang problema nito sa pagpapatupad ng tungkulin kung bakit maraming umaabuso at maraming kriminalidad sa bansa at anong mahusay ang approach upang magkaroon tayo ng mabuting pamamahala at mabuting pulis organizations na hindi pinamumugaran ng mga abuso at nagagamit ng mga abusong politiko, etc. etc. So, ang pagre-reforma ay mahusay na hakbangin to clean the PNP organizations and create a good operation, etc. etc. So, yun. So, sana dito sa centric o civilian-centric approach ng ating PNP, PNP Marbil, we hope yung ating PNP ay makatulong ito sa kanilang organisasyon para makapaglingkod ito ng transparent, accountable, tumutugon sa karapatang pantao. O ito ang mabuting pamahala na magagawa ng ating PNP to protect the citizen o to protect the country, to protect the people from any criminalities. At nakapamamahala sila ng mabuti. So sana ito ay malaking bagay yung kanyang approach na nais gawin. And in the other hand, ay sana yung PNP, yung pagre-reforma na ginagawa sa PNP, kagaya ng PNP Patrol Plan 2030. So sana ito ay patuloy niya ring suportahan. At ito ay makapagpahusay sa hanay ng PNP mula doon sa personnel na ito ay hindi sila umaabuso at yung kanyang pagpapatubad ng tungkulin ay maging mahusay ito with the human rights based policing. So para ang ating PNP ay may respeto syempre sa karapatan ng tao as part of the protocol o as part of the law
na yung PNP ay o parang ano ba, yung 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 police procedures kakibat yung human rights, or na ito ay hindi dapat nilang malalabag. So as part of the protocol na kinakailangan ay hindi ito malalabag sapagkat upang hindi umabuso yung ating PNP in aftering the criminals, kasi yung ating ibang mga kapulisan na yung maabuso na nagkakaroon sila ng excessive force, abuse na halimbawa up to the worst na EGK, mga ganon, or salvaging, o mga malalang mga pang-abuso na hindi nare-respeto yung karapatan, or syempre as part of violation of the law. So ngayon ay syempre malawak yung sa human rights in police implementation. So kaya dapat ay narespeto ro. So sana yan ay kaagapay yang sa police procedure, yang civilian centric ay makatulong sa pagpapatupad ng human rights with the PNP. So yan. So hindi lang naman PNP ang maaaring nasa pamahalaan na maaaring lumabag sa karapatan-karapatan, but also civilian o iba't ibang mga maaaring makalabag dito sa lipunan, even that o kung ano man sino man may authority diyan. Ngayon ay yung ating PNP ay syempre it should be ito ang pangunahing pinoprotektahan nila, at ito ay part of their discipline, and syempre as part of the law na hindi nila dapat nabagyan. So kasama doon sa kanilang pagpapatubad. So kaya dapat maging magaling sila with that, sapagkat ito ay mahalagang bagay in due process, yung human rights. So kailangan may due process, at doon sa due process ay syempre kung hindi mo sinunod yung human rights, so nababaliwala yung pinaghirapan because of the human rights violation ng ating PNP. So sana diyan ay magkatugma sila diyan sa civilian-centric na yan. So ngayon ay ang PNP need always to assess the PNP organizations and PNP reform if effective, and the PNP chief leader support reform making PNP in good organization, protection, and serving the people. So yun. Sana yung lahat ng mga magiging PNP, suportahan yung kagaya ng PNP Patrol Plan, may duration dyan. Sana hindi na nila mayroon silang maigting na idadagdag kagaya niyan, halimbawa civilian-centric doon sa patrol plan or reformation ng PNP na mayroong itong goal, may time frame, tapos ina-assess nila dapat dyan kung ito effective o hindi para tuloy-tuloy siya. Sana suportahan ng lahat ng PNP leadership yan, at mula sa pagpapatubad ng ating administrasyon na yung PNP Patrol Plan ay patuloy na yan ay patuloy na ginagawa ng ating PNP para sila ay maging mahusay sa kanilang serbisyo, mula dahil nga doon sa iba't ibang mga problema sa ating PNP at effectivity nito. So kaya dapat ay sana suportahan lagi yan, at meron tayong premium kaya PNP Patrol. Sana hindi pa nawawala yan at yun ay patuloy susundin. Ngayon, ina-assess nila yung effectivity nito at ano pang maaaring maidagdag nila, at sa pamamahala ng ating PNP in their leadership of the organization, sa pagpapatubad nila ng pagulin, di ba? So dapat ganun para lalong paging mahusay yung ating PNP. Kasi there should be a reformation in our PNP in a time frame para marating nila yung magandang effectivity and kalutasan doon sa naging problema, kaya nag-reforma. So ngayon ay kung yan ay ititigil, so hilaw pa na kanilang makakamit yung layunin for the PNP Patrol Plan halimbawa. Kaya dapat susundin yung kung gaano kalayo ang pagpapatubad niyan mula doon sa pagpapatubad halimbawa ng ating NAPOLCOM, PNP at DILG yan, para susuportahan din dapat ng DILG yan para yung PNP ay makinis within that time frame. Assess lang sila ng assess kung yung positive, negative ay kung ano yung nangyayari. Kung effective or not, dadagdagan or ano man ang maaaring magawa doon sa reformation. Natatanggalin dapat. Halimbawa,
yung isang leader ayaw na doon sa reform, di ba? Hindi natin ituloy. Dapat ito ay patuloy na ba yung pamahalaan ay yung bagong presidente o bagong DL tatanggalin agad ng mga kanya-kanyang diskarte. So sana suportahan yung ganun at ina-assess yun yung mga bagay niya. Kaya nga naglulunsad ng ganun just because meron talagang dapat i-reforma problema. So ngayon, dapat may time frame na masusundan. So dapat suportahan. At yung iba pang mga diskarte ng ating mga leaders ay aayon doon sa patrol plan at assessment na may dadagdag nila para lalo communities yung PNP. Kasi nga, mayroon dapat tanggalin yung sobrang pang-aabuso, halimbawa, personnel. So doon sa PNP patrol plan at iba't ibang mga hakbangin, pakikinis sila, malilinis yung PNP at gaganda yung kanilang operation o yung kanilang pagpapatupad, kanilang serbisyo. At syempre, yung bawat mga leaders ay dapat mag-isip tungkol dyan. So, hindi dapat tanggalin. Kasi nga dapat ay marating yung goal. Kaya nga PNP Patrol Plan, kaya nagsimula yan. So, sa 2030, doon makikita kung ano nangyari sa PNP within that service. Diba? Ano yun? Kung naging effective or not, kaya nga may yearly assessment dapat kung ito ba ay naging efektibo or not with the leadership na namumuno, di ba? So kaya kailangan dapat yan ay patuloy na mababantayan kasi nga siyempre yung mga leaders natatapos yung termino. Yung halimbawa administrasyon natatapos yung termino. Yung mga halimbawa yung mga sekretary natatapos yung kanilang mga termino. Kaya dapat kahit ganon ay patuloy na nagagawa yan at hindi nagpapabago-bago. Sana masuportahan lahat yun. At ito ay paitingin ng iba pang nasa pamahalaan at ng ating nasa lipunan para yung ating mga leadership ay patuloy na suportahan niya ang sinasabing reformation. Kagaya natin na tayo ay nasa boses sa Critics Community, yung ating human rights para dyan at yung ating anti-criminality na nakapunta sa boses tayo sa ating pamahalaan ng ganun para lalong gumanda yung ating PNP. So, itong approach ngayon, we hope makatulong ito na maalis sa mga abuso sa PNP at maging tunay na protektor ng mga tao. At hindi sila itong mga kawatan ng mga tao. Typical, fair justice and human rights ay umiral sa pagpapatupad ng tungkulin ng PNP. So, naway makapagpabuti ito ng mga tao at makadisiplina ng patas at ayon sa nasabing human rights and fair justice. So, sana yan, yung civilian centering makadisiplina na maayos sa taong bayan at makatulong doon sa pagpapahira ng mabuti from the people at kasama sila doon sa halimbawa mga binubuong mga programa, suggestion. Kagaya natin tayo ay nasa boses ng mga hakbangin kagaya ng pagpapaigting ng human rights, ganun. Ngayon ay syempre dapat ay papairalin kung ano yung dapat na ayon sa batas, ayon sa human rights, mga bagay, not yung magkakaiba yung mga abusado at yung mga salbahe. Okay? Saan tayo bubulutin kapag gano'n? Yung pagpapatupad ng batas, no? We should always implement the law in a good way, not in abusive way. So kasi hindi natin mararating ang tunay na magandang lipunan kung dadaanin natin ito sa abusive way. Let's all make it in a good way, good governance nga. So kaya nga yung mga programa ay dapat hindi manatili yung mga abusado, yung mga hindi mabubuting mga perspective. Kaya dapat malimit sa pagpapatupad at pagkuha ng mga ideya, mga suggestion, mga konsultasyon ng mga tao to form it as a good implementation para maging mahusay yung ating pagpapatupad. At makumpap na lahat yung mga kung paano ang PNP ay magpapatupad ng kanilang tungkulin. Yan. So, ang pagtuguan ng PNP sa proteksyon ng lipunan ay dapat kakibat pangunahin ang human rights at umiiral ng fair justice. Ang mga tao ay dapat sinusuportahan ito at naunawaan ito at maging ang PNP upang ang lahat ay hindi lumabag at umabuso rito. So, yan dapat yung mga tao kung kakibat dyan,
Siyempre, unang-una alam ng tao yung human rights, yung proseso. Kasi kung hindi, kung isang tao, ayaw niya sa human rights within himself, kahit ang balusin mo siya ng PNP para kung siya kriminal, okay lang sa kanya. O, hindi sa kanya, pero hindi sa lahat. Kaya hindi dapat ganun ang iiran na payag kami, balusin natin yung mga masama. Di ba? No. Kasi kinakailangan dadaanin natin sa basto yan. Kasi kung kahit na kriminal pa ang nakahuli tayo ng kriminal, ganun ba tayo kahayo para papayiran ng basto? Di ba? Kaya nga, nirespeto, kaya nga may kulungan. Doon didisiplinahin. Gusto mo, gagayahin mo siya. Kung siya ay nanggulpi, pumatay ng tao, papatayin mo rin siya. Gugulpihin mo rin siya para madisiplina siya. Diba? So, kaya nga may kulungan, doon mo siya didisiplinahin. Aaralan mo siya, babaguhin mo siya sa pamamagitan ng mabubuting programa doon sa kulungan. Diba? Ganun din disiplina siya ng ating pamahalaan. Yung mga mamamayang masama. Ngayon, if the process is wrong, problema malaki yan. Kaya hindi dapat magkakakampi yung abusado at saka yung mga salbahing mamamayan. Yung mga abusado rin man para silang abusado in implementation of the law. Diba? With the human rights. So, hindi po pwedeng babaliwalan ng mamamayan at ng PNP yung human rights. Kapag binaliwalan niya, magulo ang lipunan mo. Diba? Nagkalat ang mga biktima. Yun. Lalong-lalo na kung yung mga EJK. Sapagkat yung mga tao ay payag sila, payag din yung baliwala. So, parang binaypas mo na yung batas, baliwala na sa tenga mo kung mayroong mga ganun mangyayari. Kasi, sabi, masama naman sila eh. Di ba? Masama ba talaga? Kaya nga, nagkaroon pa tayo ng due process kung ganun ka kabagsik, di ba? So kaya nga tayo ay mayroong mahusay na pagdidisiplina doon sa kulungan para sila maging mabuting tao, ang panampalataya pa sila sa Diyos. So maabot lamang naman yung talagang severe suppression kung talagang hindi na talaga sila kayang pusasan pa. Hindi mo na mapupusasan na armalite ka nung kriminal, di ba? Nung pulis. So, siyempre, kaya ka nga binigyan ng baril para tapatan mo. Ngayon, ang problema, totoo ba, ina-armalite ka nung inuuli mo? Ayun. Di ba? Kaya nilapatan mo ng ganun. Yan. So, kaya dapat ay yung accountability na yun yan ay pangunahin at siyempre, respect with the human rights. Fair justice. So, kung gano'n, maging maayos ang ating mga agrabyado sa ating lipunan. At gumagamit ng siyempre mahusay ng mga kagamitan para kung mayroong duda, may ipakita mo. Hindi. Diba? Totoo ang aming hakbangin. So, kaya ang nangyayari, pag minsan, siyempre, ang nangyayari, yung ating kapulisan ay na dapat natin pagtiwalaan ay dahil nga doon sa laganap na mga abusong ginagawa. So, nagiging problema yung trust sa PNP na sila ay matinong pulis kapag umuhuli, lalo na mayroong napapatay sila, di ba? So ngayon, ang mga tao at pulis ay dapat na suporta sa human rights at hindi ito baliwalay laban sa krimen upang hindi maabuso ang mga inosente at maging ang nagkakamali ay mabigyan ng karapatan sa pagdisiplina sa kanila. Hindi dapat mangyari ang humiran ang abuso sa PNP at mga taong hindi rin nasuporta at abuso sa human rights and in peace and order. Ika nga. Mayroong mga ganun tao gusto para mga adelantado, di ba? So, mali yun. Animo ka, ikaw yung batas, di ba? Kaibat mo si abuso, di ba? May mga ganun mga tao sa ating lipunan. So, never do that. Stick tayo sa, kaya nga tayo nagsayo ng gobyerno tayo ng may karapatan ng tao, di ba? So we have to strict in good. We have to strict in the rule. Ngayon kasi kung ang mangyayari ay bibigyan ka ng sariling diskarte at kung ang diskarte mo naman hindi ka naman maayos sa karapatan ng tao, lumalabag ka dyan, hindi ka magandang pulis sa procedure, why are you giving that kind of siyempre hindi po pwede, kinakalan susunod ka, be strict in abiding the rules, abiding human rights. Diba? So, ganun dapat at maging magaling ka ron. Ganun, kaya nga tinuturuan ng ating PNP. At yung mamaya, tuturuan natin kung paano sila maging mahusay, nakakibat ng ating PNP. Yan, diba? Yan, halimbawa, kagaya ng pagsasaboses, kritisismo, tayo ay nagbibigay ng mga opinion, mga bagay na
ma-analyze ang ating PNP regarding ano ba yung tinatalakay, ano ba yung nabubuo para magkaroon sa mahusay na implementation or peace and order sa lahat. Eh, syempre, kung ang mabubuo sa lahat, kahit sabihin natin may batas tayo, pero tinitingnan mo yung mga tao, gusto nila kahit abusado ka, pwede, di ba? You should not, kasi kailangan hindi ka sa magmumula, yung mga tao hindi ka papauto, maging abusado para sa gustuhan ng mga tao, mali yun. Kaya nga tayo may batas at may ano. So, muli, ang kaliwanagan ni Banasa ng Panay gumabay sa ating lahat, mula pamahalaan ng mga Pilipino at animay ng mabuting balita. Yan. At yung mamahalan ng mabuting matuwid, tungkol yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, good governance, so iwasan yung pang-abuso, katiwalian, injustices, at protektahan ng patas ang lahat ng tao. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, suportahan yung mabuting pamamahala, karapatang pantao, patas ng hustisya. Sa gayon, walang maaapi, walang maaagrabyado, mamumuhay tayo ng mapayapa. Walang may fairness. At madali yung kaunlaran kung walang kaguluhan. Sumusunod tayo sa pamahalaan. At tayo ay nagkakaroon ng mahusay na mga kagaya na ganyan, ng mga puro-puro na nabubuo ng pamahalaan para mapagpatupad ng isang mahusay na implementation from their perspective. Siyempre, kailangan lalong-lalo na yung mga expert. At mula dun sa maliit na tao, ano ba yung mga ganito, ganyan, mga galon. So, ano ba naranasan mo sa ating PNP? Ano ba naranasan sa ating pamahalaan bilang maliit na tao? Hindi po kami patas na nabibigyan ng hustisya. Mga tipong ganun. Kami po ay api-apihan ng aming mga kapitbahay. Di ba? Ano ba yung proteksyon ng pamahalaan sa lahat? Di ba? Mga tipong ganun. Sabi ng mga maliliit. So, the government should adapt. Yung pala yung problema na lipunan natin. Yung mga mahirap, talagang ganun talaga yung problema. Diba? Api-apihan palagi sila. So, what should we do for the implementation? So, yan muli, magandang hapon sa inyo lang. Sana ay patuloy tayong gabayan, protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sokristo at banal na Espiritu sa nagay din ng banal na Santa Maria. Maliwanagan ng lahat at nagkaisa tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Sokristo. Sana magabayan lahat ng mabuting balita. Magandang hapon, saan nakapagsabaw sa Manda Critics Promotion? Saling ito ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.